commitment o level. Ayan ang minsan hinahanap natin sa isang relasyon. Ngunit paano kung ka-situationship ang meron ka? Papayag ka ba? Tara na't pakinggan ng mga tinig ng mga Gensis sa ganitong issue. Hindi nga naman talaga masaya ang mapunta sa isang situationship lamang. Narito ang sinabi ni Mary Jeneline B. Aminita na ang situationship ay may isang taong masasaktan at mahihirapang mag-move on. Yung idea ko lang is parang mahirap siyang pasukan based dun sa mga napapanood ko at napapakinggan ko sa kanila. Dahil isa talaga dun sa mag-partner na yun ay aasa at masasaktan. At the same time, mahihirapang makamove. Actually, hindi mo alam na nandun ka na pala sa situation na yun. Marirealize mo na lang pag dumating yung time na yung tao na yun, makahanap ka siya ng tunay na gugustuhin niya. Tapos, masabi mo pala na, situationship lang pala yung meron tayong dalawa. So, yun yung time na masasaktan ka na talaga. Tapos, mahirapin ka din makapag-move on. Ang problema ko ay stress, minsan busy sa gawaing bahay, pero madalas lagi sa babae. Kapag may kasamang iba, syempre nakakapagselos din. Mas inuuna pa niya yung ibang tao kaysa sa original na boyfriend. Siguro magiging opinion ko sa tanong niyo is, it depends dun sa tao na nasa loob ng situation. Kasi minsan, talagang hindi compatible kaya hindi sila nag-work. Yung iba naman, nag-work sila kasi may connection and may communication. So, siguro kung ganon, mag-stay naman yung communication between them. And siguro yung iba na busy pareho and walang time para sa mga ganon. Siguro hindi siya mag-work. Kaya, kung may bala kayong magkaroon ng situationship, tapos hindi nyo naman pala kaya, wag na. Kung anong sinasabi ng iyong puso, ayun din ang masusunod hanggang dulo. Sabi nga sa isang awitin na, kapag tumibo ka ng iyong puso, wala ka na magagawa kundi sundin ito. Ako, si Rod Gamba, nagulat para sa Balitang Hiraya.